Ito ang probinsya ng Marinduque, isa sa pinakapayapang probinsya sa Pilipinas. Hana ng pinakamatandang relihiyosong pista sa bansa, ang Moriones Festival. Sa video na ito, hindi lang yan ang makikita at malalaman natin sa probinsya ng Marinduque. Kaya tara mga ka-tribe, samahan nyo kami kasama ng mga kaibigan ko sa napakagandang isla ng Marinduque. Yun, good day mga ka-tribe. Labas muna tayo ng Cavite. Maraming first time na mangyayari. Samahan nyo ako hanggang sa dulo ng adventure na to. Dito tayo ngayon sa Santo Tomas, Batangas. Nahabol namin ang Roro, no? So time check po ay 4 pasado na. Umalis kami ng Dasma. Ay bro, dito na sa gate ng ng port. Sabi na diretso. Dito nga ay nakaabot pa kami sa uling paalis ng barko ng umagang yun. And this is the first time na makakapag-ride ako tawid dagat gamit si Bergie. Kamusta? So itong nasakyan namin MV Peña Francia. See you later, Marinduque. Sa mga oras na to ay unti-unti na nga umaandar ang barko. At pagkatapos ng halos 3 oras ay dumating na nga kami sa Port of Balanagan. So mga mababangis kasama natin dito, Philippine Looper to. Oo, 2 times! Touchdown, Marinduque. At sa sobrang chill ko, dapat pala mabilis ka dito dahil may mga palabas ng sasakyan sa likuran ng motor ko. Siyempre gagamitin natin dito ating Suzuki Bergie. Yun, we're here! Bali, 6 nga pala kami at 3 motor na iikot sa buong Marinduque sa susunod na 2 araw. All riders, be a part of Puso Moto Experience. Yan nga ang dahilan kung bakit nandito kami sa Marinduque, ang Puso Moto Marinduque Loop. Dito nga ay dadaretso muna kami sa Kapitolyo ng Marinduque para opisyal na makapag-register at makuha ang aming mga Puso Moto Marinduque Loop passport. Pagdating ng Kapitolyo, ang unang pupuntahan ang Tourism Office. In my case, nag-register nga pala ako in advance online. May 2 options kang pagpipilian. Ito na nga, nakuha na natin ang passport. Ng Puso Moto dito sa Marinduque. Ito yung mga rutang dadaan natin. So no rush to, no? No rush. Hanggang kailan mo gusto matapos. Dito tayo sa Kapitolyo ng Marinduque. So, samahan nyo ako. Nga pala ang pinili kong options is yung tagti 350. Pag nakompleto mo ay meron kang libreng sticker. The other options is yung tagwa 1,300 plus. After completing the loop, you'll get to have a sticker, shirt, and miniature Morion statue. At dahil magtatanghalian na nga, ito na nga kami kumain sa Casa de Don Emilio. Ito sa pinakasikat at kilalang restaurant dito sa Marinduque. First checkpoint ng Puso Moto, Marinduque National Museum. This first checkpoint is just right across Casa de Don Emilio. In this location, you will see 3 station or checkpoint: the Boa Cathedral, Marinduque Museum, and Boa Heritage Houses. Nice. Kagaya ng nabanggit ko kanina, walking distance lang ang 3 stations dito sa Boac. Nakaka-2 checkpoint na kami. Ngayon dito naman tayo sa Landaan. Pangatlong checkpoint, Boa Cathedral. Yun o, buti na lang nasa bungad lang ang checkpoint. Tatakan na yan. Ang simbahan ng Boac itinayo noong taong 1792. Silipin natin yung loob ng Immaculate Conception Cathedral dito sa Boac. Visit lang tayo.
At ito ang isa sa mga original na bell ng Boac. Taong 1792 kasabay noong panahon na tinayo ang simbahan ng Boac. Pagkatapos ay tumungo na tayo sa bayan ng Gasan. Marl insect and butterfly culture. Anong sulat, mama? Ang butterfly farm na ito ay nagbibreed, nagkukulture, nagpaparami ng iba't ibang uri ng butterflies. Dito makikita nyo ang mga pupa. At yung mga yan ay ready for export na. Paano mo siya ine-export? I mean, Ine-export niya yan? At alam nyo ba na nagkakahalaga ng 30 to 50,000 ang package na ganito? Bali dito sa butterfly farm, 50 pesos entrance. Pagka puso mo to participant ka. O kung regular ka naman turista ay 100 pesos. Marl insects and butterflies. Ito na yung butterflies area. Charan! Ayun, dami. Nililiparan. Tapos ay dumaretso na tayo sa Gasan Catholic Church o ang St. Joseph Church. Keep checkpoint. Dito tayo sa St. Joseph Church. Ano, ayos na ayos dito dahil ano, solid yung view. Ano, medyo pa natin, palipad tayo. Ang Gasan Catholic Church or St. Joseph Spouse of Mary Church ay isa sa pinakasinik na simbahan dito sa Marinduque dahil sa kanyang lokasyon. Dito nga sa simbahang ito ay meron silang view deck at makikita mo ang mga kabayan at karagatan. Dito rin ang Puso Motor Station. Mabigat si Mito. Pagtapos sa bayan ng Gasan, dadiretso naman tayo ngayon sa bayan ng Buena Vista. Ay babiyahe nga tayo ng humigit kumulang 17 kilometers. At ang sumunod na bayan ay ang Buena Vista. Dito matatagpuan ang Malbog Sulphur Spring. Wow, river crossing! Dito nga ay huwag kayong maglala dahil hindi naman siya kalaliman. At kayang-kayang tumawid kahit medyo mababang sasakyan. Ang checkpoint, Malbog Sulphur Spring. Ang Malbog Sulphur Spring ay nasa paanan ng Mount Malindig Sulphur Spring. sa bayan ng Buena Vista. Tinatawag din itong The Healing Waters of the Malbog Sulphuric Hot Spring. Ito mainit po ito. Hot. Wag lang. Ayan na ito. Ito yung source. Ay, grabe. Grabe yung amoy. Napaka-solid. Kita nyo? Mainit yan. Wow, mainit. Natural sulfur. Hindi na, kumukulo pa. Galing ano? Sa kalayuan, matatanaw nga ang pinakamataas na bundok dito sa Marinduque, ang Mount Malindig. Separan po ng pang-stop. Done. Next checkpoint. Mula dito sa Buena Vista, dito tayo sa bayan ng Torrijos. Pabigit kumulang 20 plus kilometers ang ating babiyahihin. Dito madadaanan natin ang magandang coastline ng Marinduque. At ang sunod nating station o checkpoint ang Dampulan Seawall. Ito kami sa
I love Dampulan. Napaka-solid at napakaganda ng station na to. Kaya ang mga dumadaan dito ay mapapahinto ka talaga para mag-sightseeing. Ilang yan ang meron sa bayan ng Torrijos. Ito ang Poktoy White Beach at ang Pulang Lupa Historical Park. Na ito naman ang ating mga sunod na pupuntahan. Medyo didilim na eh. Solid, ang solid ng Marinduque. Ganda ng mga daan. Only banking. Dahil nga dumidilim na, kami desisyon na pagpatuloy na lang kinabukasan ang mga natitirang checkpoint. At dito nga ang napili namin sa Marahuyo, Casitas. By the way, hindi na nga pala ako napag-video. Nag-chill lang kami for the night and then we had a dinner by the beach at napaka-solid. Salamat nga pala kay Bro NJ and Faith at nakapag-relax tayo sa magandang place na to. Morning! Nagising ko lang. Pakita ko sa'yo. Ang solid, ang ganda dito. No? Ganda dito. Bali itong i-rent namin ang tawag dito nila ay no? Then, dito, isang room lang siya. Maliit tapos air condition. And then, common CR nga lang siya. It's about to happen. There's no end to where we go. Endless fields to roam. I know we'll find a place for real that others only dream. Never touched by any soul. There's no Kung nagawi kayo dito, I recommend this place compared to the other resort here. Napaka-private dito. Siyempre, exclusive, solid spot. Marerelax ka, makakapahinga. Ang sarap ng tulog ko, grabe. From 10 o'clock or 9 kagabi, wala ako nagising. Well, pagod na pagod din kami. So yun, tara. Sarap sa tubig. Ay. After na maligo, diretso kami sa checkpoint. Dito lang sa Poktoy Beach. Dito na pala yung checkpoint. Yung ganda. So, checkpoint? Ay, checkpoint. Poktoy Beach. This is Poktoy White Beach.
Hirap na kami. Start na ng second day ng Puso Moto Marinduque Loop. Start ko muna si Bergie. Solid Bergman. Hirap na rin sila, brother. Alright. Yung second stop namin, pulang lupa, no? Iyo. Ahon, Bergie, ahon. Dito, kakaliwa. Good luck, Bergie. Takbong 20. Let's go. Iniwan ka na ng eroplano. Okay lang, baby. Touchdown kami dito. Ano pangalan, bro, ng lugar na to? Ito yung pulang lupa. Dalang view, oh. Pwede rin mag-camping daw dito. Grassland doon sa taas. Hindi pala checkpoint to, side trip lang. May view deck. After nga ng side trip na magandang overlooking view, ay diretso na tayo sa Pulang Lupa Historical Park. At syempre, nandito pa rin tayo sa bayan ng Torrijos. Another checkpoint. Ayan natin, no? Parehas lang sila. Kaya ba siya naging Pulang Lupa? Kasi nagkaroon ng labanan dito. Ayan, sige. Panahon ng Hapon, American. Kaya para siguro marami ng dugo ang dumana. So yun, guys, alam nyo na. Next checkpoint namin, Santa Cruz Catholic Church. So medyo hiningal ako dun, medyo pababa kasi dito. Ay, pababa, paakyat pala. Yan yung mga gamit nyo dito sa parking. Wala pa namang kukuha, wag lang iPhone. Joke. Touchdown na kami dito sa Santa Cruz Church. Pang ilan to, bro? Pang 10 namin yung checkpoint. Pilipin natin yan mamaya sa taas. For now, stop muna tayo. Wala yung stop. Yun lang, buti na lang dala kang cellphone. Inubos. Wala na. Selfie na lang tayo. Ito ang bayan ng Santa Cruz sa Marinduque at ang Santa Cruz Catholic Church na isa sa pinakamatatandang simbahan. Inayo pa noong taong 1609. Share ko lang, itong ginagawa naming loop na to ay ang Puso Moto Loop dito sa Marinduque. Bigyan ko kayo sticker mamaya, sa Pilipin natin, Santa Cruz Church, no? Parokya ng Banal na Cruz 1609. Tinatag noong 1609. Grabe. Para siyang mini basilica pala. At dahil mini basilica to, pasukin na natin. Ayan, ganda. Thank you po. Ayan sila. Thank you po. Thank you. Mulang kahirap-hirap, dito lang pala ito sa tapat ng Santa Cruz Church. Itong susunod na checkpoint, ang Morion Bus. Picture ba? Morion Bus pang 11, no? So may dalawa pa kami bago matapos itong loop na to. Yung next stop natin ay Morion Carving.
Sa Mopog na to bayan ng Mopog. Touchdown na kami dito sa second to the last checkpoint, ang Morion Carbing. Morion Carbing. Dito kayo na-carve yung mga maskara. Authentic dito sa Marinduque, ang Morion Carbing. Tingnan namin dito, currently wala yung nagawa ng maskara, so walang demonstration, but ito yung kanilang pagawaan, no? All stock Bergman. Kahit pa paano hindi tayo naiiwan ng dalawang NMAX. Konting iwan lang pero nakakasabay. After dito sa Morion Carbing, bago kami mag-head sa last stop o last checkpoint, kakain muna kami. No, that's it. So, see you. Dito na tayo sa Bethany Cafe. Cooler eh. At after nga ng masarap na kain, gear up na at diretso na tayo sa last station. Hindi tayo nakakalayo sa mga kasama natin. Talagang pinag-stay lang dito sa gitna ng kalsada. This is the center of train ng Marinduque. Oh, yan. Dito nga pala yung kantong papasukan nyo papunta sa last checkpoint. Finally, to make it official, siyempre pupunta tayo sa pinaka last checkpoint. Yun yung Luzon Datum 1911. No? Kasi na tayo ng Luzon Datum. Si Bergie. Target ko. 90 kilometers. Ako, magpapaya ko ni Bergie. Ito nga, hindi na kinaya ni Bergie ang sobrang tarik ng daan. At totoo lang, bagamat 125cc lang ang aking motor, ay hindi ko in-expect na magkakaroon ng ganitong aberya. Dahil subok na siya sa mga ganitong klase ng daan. Salamat nun din dahil wala namang nasaktan at maayos kaming nakarating sa last station. Hep, hindi pa nga pala dito nagtatapos dahil humigit kumulang 400 steps pa ang ating aakyatin papunta sa last station. Medyo nakakahingal since this is the last and final checkpoint. And finally, this is it. We are here officially at Luzon Datum 1911, the last checkpoint or last stop ng ating Marinduque Loop. Sa kabuuan, mahigit kumulang 140 kilometers ang Puso Moto Marinduque Loop. Merong 13 station at mapupuntahan mo lahat ng solid spot sa probinsya ng Marinduque. Sa solid experience na sa katulad kong first time. Maraming salamat Marinduque. Hanggang sa muli. Hanggang sa mga susunod pang adventure. Puso mo to, Marinduque!